Base sa lumabas na pahayag, tuluyan ang papalitan si Coach Jos Reyes bilang head coach ng Batang Gilas. Inilabas naman ni Japet Aguilar ang naging reaksyon ni Coach Tim Cone nang matalo sa SMB at si Coach Jamaic Harin tila susubukan ang mababang moral ng Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang hindi magandang performance ng Gilas Youth sa FIBA Under-18 Asia Cup 2024, tila tuluyan ang maghihiwalay ang SBP at si Coach Jos Reyes. Narito ang pasabog. Tutukan natin si Homer Saison sa kanyang official Twitter or X account. Breaking news, matapos mag-usap nitong Sabado, tila patungo na sa maayos na paghihiwalay ng landas si Coach Jos Reyes at ang SBP base sa ilang mapagkakatiwalaang sources. So mula kay Homer Saison, isa sa mga masugid na sumusubaybay sa issue at karera na rin siguro ni Coach Jos Reyes dito sa Gilas. Maghihiwalay na po yung dalawa, yung SBP at si Jos Reyes, si Coach Jos Reyes. Parang given naman na yun base sa mga lumabas na balita bago pa sumala ang grupo ni Coach Jos sa FIBA Under-18 Asia Cup 2024. Problema, wala atang interesadong pumalit sa pwestong babakantihin niya. Base rin kasi sa article ni Homer Saison sa Spin, tinanggihan ni Coach Charles Chu ang posisyon na inaalok ha. Si L.A. Tenorio, ayon na rin kay Homer Saison, tinanggihan din ang babakantihing pwesto. Medyo mahirap atang makakuha ng kapalit dito sa Batang Gilas ha. Siguro nga panahon na para kumuha sila ng foreign coach kung hindi tanggapin ng ilang Pinoy coaches ang trabaho na babakantihin ni Coach Jos kung totoo yung pasabog ni Homer Saison, hindi ba? Magiging gauge kasi ng karamihang Pinoy ang pag-alis ni Coach Jos dito sa grupo na posibleng maging mahirap para sa papalit na coach. Mahirap kasi yung kritisismo, andyan palagi yan, hindi tumitigil yan. So yun ang isa sa magiging balakid para tanggapin ng isang coach or ng isang Pinoy coach ang iniaalok na pwesto ng SBP. Kung tila walang gustong kumuha ng pwesto sa Gilas Youth, sakaling bakantehin na ito ni Coach Jos Reyes, isiniwalat naman ni Japet Aguilar ang nararamdaman ni Coach Tim Cone nang pataubin ng SMB ang Barangay Ginebra sa score na 1-3-182. Tanong, ano nga ba naging reaksyon ni Coach Tim Cone sa nasabing laban? Tutukan natin ang sinabi ni Japet Aguilar sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Nainis siya. Inis naman kaming lahat pero maganda rin kasi na na-encounter natin ang ganitong pagkatalo para maging handa tayo sa mga susunod na laban. Flat lang kami. Wala kaming energy. Inspirado rin kasi ang SMB na naglaro. Siguro dahil kay Marcio kaya ganun. At kami, mula sa umpisa, hindi kami handa. Actually, normal naman na mainis si Coach Tim Cone at ang buong grupo, di ba? Isipin nyo ha, ang laki ng tambak ng SMB sa kanila, 49 points. Iba yun, parang ang hirap tanggapin kung ikaw yung coach ng Barangay Ginebra, di ba? At kung pagbabasehan natin ang pahayag ni Japet, wala talaga silang panalo doon kasi sabi niya wala talaga silang energy sa bakbakan eh. Tapos mula umpisa pa, hindi rin sila nakahanda. So kung ikaw yung coach, sasakit talaga ulo mo doon. Kasi kahit humanap ka ng paraan, kung hindi nagre-replay yung mga players mo, bale wala lahat yung effort mo doon. Kung tutusin, mabigat ang dala-dala nila pagpasok nila sa court para sa susunod na laban. Bakit natin sinabi yan? Sigurado kasi tayo na andun pa sa isip nila yung pananalasa ng SMB. Yung kahit saan nakapwesto ang SMB, swak na swak sa basket habang sila, kahit anong gawin nilang rotation ng bola, kapos pa rin sila doon. Siguro masusubukan yung tigas nila sa susunod na laban. Baka dito ibuhos nila lahat para mapunan yung nangyaring hindi maganda versus SMB. Sa susunod na laban ng Barangay Ginebra ay makakaharap nila ang Phoenix Fuel Masters ni Coach Jamaic Harin na nagtala ng isang panalo versus Blackwater. At base sa pahayag ni Coach Jamaic, tila gagawin nila ang lahat para makapagtala ng ikalawang panalo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach sa report ni Michael Hugado ng Malaya. 1-7 na po tayo ngayon. Nadismaya kami sa aming unang 7 laro at sa wakas nanalo na kami ngayong gabi. Inaako ko yung responsibilidad sa lahat ng aming talo. Humihingi ako ng paumanin sa lahat, lalo na sa organisasyon ng Phoenix at sa mga player. Sa wakas nanalo kami at nalampasan namin ang hump. Kaya sana at magsisikap talaga kami sa susunod na laban. Eto na yun, sigurado bakbakan to kasi mataas ang moral ngayon ng Phoenix Fuel Masters eh. Tinalo kasi nila ang Blackwater bossing ni Coach Jeffrey Carriazo, di ba? Kung matatandaan nyo, tinalo na rin ang Blackwater ng Barangay Ginebra. Tig-isa sila ng panalo dyan kasi bumawi yung Ginebra sa ikalawang laban eh. Pero ang issue ngayon is yung momentum. Sa ngayon, andito yun sa Phoenix habang ang grupo ni Coach Tim, mababa ang moral dahil sa SMB, yung pagkatalo nila, yung tambak sa kanila ng SMB, di ba? Obvious naman na malakas na team ang Ginebra kumpara sa Phoenix. Pero sabi nga nila, bilog ang bola. Dagdag pa dyan, pareho silang nagpa-practice. Meaning hindi mo pwedeng baliwalayin ang training na ginagawa ng bawat teams. Especially etong Phoenix Fuel Masters. Kaya mahina or malakas na team yan, may kapasidad na lagpasan ng kalaban kung mai-execute nila ng tama ang game plan. And speaking of game plan,
Siyempre hindi magpapaiwan si Coach Tim Cone dyan. Kahit parang namasakar sila ng SMB, naniniwala tayo na may inihandang plano ang grupo para hindi sila mabaon sa ilalim ng ladder at tuluyang ungusan ng Phoenix. Papalag at papalag sila dyan. So guys, maraming salamat.